nagitanak dito, mamati kami, kami ni Diyos, at dapat na makikatagda kada kayo. Amen. Kastamon dito, kakamsat, kablaw, manipot, kadagiti, kakamsat dito, ikinablaw kayo, nagbabaga kayo namin, kakamsat, coming to His presence with thanksgiving in our hearts.
Father God, for having hope, Lord. And we thank you for everything, Lord Jesus. We bless your name, Father God. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Are we ready to praise and worship the Lord? Nakasagana na po tayo from Sunday, Pamahan, nagtitipon tayo, mabalik tayo ng sala, mabalik tayo kay Ano, nagtitiima tayo, mabalik tayo ng isang sama kayo para ipagdayaw ni Apo. Amen. So,
working in our midst. He's working. He's working. Amen. Can we give God our best love offering of praise? Hallelujah. Amen. The Lord deserves praise. The Lord deserves the thanksgiving, honor, and adoration. All the glory belongs to Him alone. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Are we all blessed? Amen. Can we say amen? Amen. Oh, hello, hello. Ate Hannah is next to you, so I believe she will interpret all the words that I'm going to utter today. All right, amen. A blessed afternoon, Sunday afternoon to each and every one of us, my dear brethren. And I hope na tayo po ay ma-blessed. Hindi po tayo ma-entertain lang, but I hope that we will be blessed and wag niyo po akong tutulugan. Okay, so 4:15 ang oras, siguro matatapos tayo before 8. Kaya Amen. All right. Hallelujah. Thank you, Lord, for the wonderful presence of God today. And did you feel it, my dear brethren? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tagdere mo Diyos, hindi adipem. Lord God, kay Apo, tulungan na kami. As I therefore share your word, Lord God. As I utter this word, Lord, sige ka di Apo, ito ang bendisyon ka na giti puso, Apo, mapagdiswan na nito kaya nang nanguna, Apo, na tulungan na kami, Apo, na biyag, ito makial, Apo, iti kinag-Christian, ang aming nasantuan. Bless your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ano ba man? Hanan? Okay. Alright. So, how do I say it, kakabsat? So, share ko lang po. We have live streaming viewers. We have viewers po online na who testified po sa amin ng aking asawa. And the last time na nag-share po tayo ng Word of God, ang sabi is, nag-isaukan mo iti ako kadakwala kakabsat kaya di kararagda anang nata ako makipagdalagsen ako may kading kadakwala. Di kararagda ano iti kakabsat. So tonight kakabsat, I do believe, or today I do believe that every time that we share the Word of God, tunggal ka nito na i-share tayo iti sa uti ako kakabsat, God is working. Amen? God is working. At dalata di aramin na iti ako na nakakaskas daaw. Amen? Uray pa no, saan tayo na makapagkakatwag, yung even in the live streaming, at magawat na dagiti saan tayo na magawat. Anong pagkaksamang basit? Ikatam ng basit si Edna. Alright. Han tayo na magawat isuda physically, pero magawat isuda iti live streaming kakabsat. Kaya pada-pada ito pa naggaraw iti ako kakabsat, whether online or on-site. Amen? That's why today, as we listen to the Word of God, my dear brethren, aging gana nga hindi nga tayo kakabsat iti mensahe iti ako, we will just expect kakabsat that God will do something great in our lives today. Amen? Amen? So palakpakan tayo man iti ako kakabsat. Amen? Amen? Kaya I want to speak to you today about this theme or topic, exercise. Exercise daily. Post talaga, Ate Joy. Exercise ka pa. Okay. Exercise a daily faith. Ayan. So, dapat wakwatan tayo kakabsat. Nagiti pamati tayo, iti inaldaw-aldaw. Amen. In John chapter 6, kakabsat, from verses 60 to verse 67, let's read every one kakabsat sa mga kanya. Verse 60, John chapter 6, verses 60 to 67, it says, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Verse 61, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Dahil kadi nga susuro ka pinabayanan na kayo? 62, then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. 64, yet there are some of you who do not believe.
question na rin ni Jesus isuda. Nangan kayo medyo tinapay ito, verse 1 mula na kakabsat. Nang tatta, di kay pala mamati ko na, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Okay? 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Verse 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Yung mga napalasan ng kakabsat, hindi napanawan ko na naman di amen. Okay, alright. Ijay Ilocano, kuna na namin ijay ka verse kakabsat ko na ijay at pinanawan da isuna. Okay. Dagitay followers na kat in-unfollow da ni Jesus kakabsat. Because in verse 1, 5,000 followers na. Okay? Nga medyo verse 66 sa kakabsat, in-unfollow da isuna. Verse 66, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. Verse 67, you do not want to live too, do you? Kuna na kadagitay, disipulos na nga 12 kakabsat. Kedda kayo nga 12 nga piniling panawon daktuman? Jesus asked them, iso nga itat na nga malang kakabsat, the question is, we Christians, we who believed and witnessed, who saw Jesus' miracles in our lives, the question is, do you want to live too? Okay? Panawan tayo to kadimet kakabsat or i-unfollow tayo to kadimet isuna. Maybe right now at this moment you don't know your answer yet. Okay? Maybe hanyo may masumbatan ni tata, but later on we will come to understand maawatan tayo yung tumadamdaman o anya iti umiso nga sumbat tayo kakabsat. So, Jesus teaching about faith kakabsat must be exercised on a daily basis. Okay? It must be exercised on a daily basis kakabsat. Dapat iti pamati iti may sarang Kristiyano when sumursurot ken ni Kristo kakabsat, inaldaw-aldaw kakabsat ang mapaspasantak. Inaldaw-aldaw ang mapagpapigsak. Inaldaw-aldaw kakabsat ang mapagpabilig kay mapagpabaro. Amen. Sampul lang tatlo maawatan tayo kakabsat. When Jesus was asked by his disciples, Jesus, teach us how to pray. Isuro na kami man ako no kasanuti at kararag ako mula na kakabsat dahil kating magalag iti disipulos na. And this is the Lord's Prayer. Kakabsat dahil iti isuro na kakabsat. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be your name. Kat no dumanong kakabsat iti paset nga muna na give us today our daily bread. Diyan baga ni Jesus kakabsat, saan na iti prayer kat give us our weekly bread. Kat no weekly kakabsat, siguro makasave tayo iti 6 days nga panagkararag. Okay? Kasi tinaraman mo matan, manipod Lunes hingga Domingo kakabsat. Nagpray ka kung natin Lunesan, tinaraman mo ti Martes hingga Domingo. Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Once ka na lang na mag-pray, at dan yung provision mo, di ka nakatipid ka, di prayer kakabsat. Nagegets mo ba? Kat nang nangro naman ang kakabsat, na saan nga yung suro ni ang pesos, na iti pa nagkararag, iti may isang Kristiyano na ipanggap iti provision, kat monthly basis kakabsat. Give us our monthly bread, Lord. Tapno lang iti pa nagkararag, kat December 1, haan iti December 2, hinggang December 31. At least makasave up iti prayer. Kita yung kakabsat sa bali ng konsepto iti panaginginot. Okay? Ket ti kamamadyan kakabsat, Jesus did not teach his disciples about yearly prayer of bread. Nakarkarumanan kakabsat once a year, apa nagkararag, ayatan na kakabsat. It's not once a week, it's not once a month, lalong-lalo na it's not once a year, but it is a daily basis prayer. Nakukuha po ba? Amen? Tanungin niyo ako bakit? Because God wants us to establish a total dependence on Him, kakabsat. Dahil ito'y itirason kakabsat, no apay na iti pamati iti may sarang Kristiyano, kat it is on a daily basis, dapat mapagpapintas ti inaldaw-aldaw. Dahil ta nga pamati kakabsat, kat dapat mapagpapigsa iti inaldaw-aldaw kakabsat agsipod.
Agree? Pero natatakot si Satanas sa mga Kristiyanong araw-araw na nanalangin. Amen? Amen? Palapakan tayo manigado ng kapsat. Amen? Their prayer life is a daily faith. Yung pananalangin nila ay pananampalataya kapsat na nakadepende yan sa pang-araw-araw. Question, how to exercise our daily faith, mga kapatid? First is faith that focuses on the miracle worker and not on the miracle. Again, faith that focuses on the miracle worker and not on the miracle. Verses 60 to 61. We should love more the blesser and love less the blessing. Kakabsat, nakukuha po ba? Dapat our focus is to the one who bless us. Okay? Yung nagbigay ng blessing at hindi doon sa blessing. In verse 60 and 61, it says, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Kunada kakabsat, sino nga rin di makaawat ka dito yung panurusuro? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? No kitain tayo iti konteksto na dito, John chapter 6 kakabsat, iso dito, kalkalpas lain na pinag-perform ni Jesus Christ, iti maysa kadag iti most familiar miracles of his entire life. It is the feeding of the 5,000 men. Alam niyo po ba yun, kakabsat? Okay. Kaya the assumption da kakabsat at dadalay ka ng babae, iso nga kunada nga plus 5,000. Okay? Kat adalapay kung pubing ka no, in-approximate da nga yung pubing ka 2,000. So, di total na ka 12,000 all in all. But, some scholars says 15,000 ka no all in all. Pero, to be sure, kakabsat, doon tayo sa 5,000. Amen? Okay. Pinangkat ni Jesus, iti 5,000 na tao kakabsat. Iti 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Okay? And after that, kalpasan na hindi nakakabsat. Those people who have eaten the bread and the fish, these were the people who yelled, "Oh, we believe in you! You are the prophet! We believe in you, the miracle worker!" Oh, naglaing kung kunada kakabsat. Nagaduti followers na instant 5,000 kunada itay, and after 1 day lang in-unfollow the background. Nagmalitikas dyan, di ngamin kakabsat. Ano nga tati feeling na dahil yung mga albangada, di 5,000 na followers. Kami nga tanagan in-unfollow na kamat lang. Bakit anong mali? Nag-discussan meeting nila kay Grabe. Bakit ano nga tati problema? Ano nga tati di na kinaya? Ano nga tati nakaupayan da? Meron bang ganun senaryo sa social media, kakabsat? Meron. Di ba, kakabsat? Basta, okay. Yung 5,000 yung followers mo, pero kinaumagahan, 12 na lang. Okay? Sayang, ganda nila kayo mag-monetize. So, di tayo. All of them were amazed. Kakabsat na amazed da. As in nga na amazed da. Kasi no, inararamid ni Jesus Christ how he was able to feed 5,000 people. But after 1 day, this 5,000 deserted Jesus Christ. They did not follow him anymore. Sadya nga, ganyan nga ba ang pananampalataya, mga kapatid? That we chose to believe God during the miracle times. Hello? We chose to believe God during the miracle times. We chose to believe in Jesus when life is good. But we desert God when life is hard. Kakabsat. Ganyan nga ba ang pananampalataya natin? Sabi dito, when life is good, we thank God. When life is rough, trust God.
and not to believe him when life is rough. No, it is a big no, kakabsat. Haan ko mga kasta. But when life is good, we thank God. And when life is rough, all the more we trust God. Amen? Palakpakan tayo ng ako. Because we do not know the process and purpose of the Lord. I give you one example. In Acts chapter 27, Apostle Paul. Apostle Paul was longing to go to Rome. Gaputa DJ kaso na kakabsat, kaya na naiyak pala DJ Corte Suprema in Rome. Because he was being treated unfairly in Jerusalem. Okay? Itatang, ni Apostle Paul kakabsat, inayon da isuna kada DJ 276 prisoners. Okay? Kaya kung na ni Pablo ka DJ, kapitan iti bagbarko kakabsat. Sir, ti espiritu iti apo na kisaukan niya, sakbay tayo agbanyaga. Before we have a sea journey, dapat ipanipas tayo palain. Kunana kakabsat, kasi ada iti mapasamak kada tayo madakes, kunan Pablo day ta kakabsat. Pero, kuna DJ kapitan, sinot kapitan kada ta. Sigawan mo siya, kunana kakabsat. Sika sir, o siyang magayang ti kapitan, hape nga ro dadidiktaran na. Okay? Saan na nga dinagag ni Pablo kakabsat, iso nga hindi adalan kakabsat, iti katingaan ti baybay, yung may ti bagyo. A storm came. The captain of the ship, Amuna, he is confident that he is able to handle the problem. Because it's just a storm. Okay? Sino nakapad sa storm dito yung kakabsat? Okay? Yung meron kayo hindi pagkakaintindihan ng asawa mo, that's a storm. Okay? But what the captain did not know, kakabsat, that tragedy will not end back with the storm. At dapat tinakdakil ang makasama, and it was the shipwreck, kakabsat. The ship captain is able to handle the storm because kaya na nga mag-imanihaw, manobra dete ship, alam ko natin latan. But he was not able to handle the shipwreck anymore. Daitan kakabsat, gunada. Kami, di nato mga nyo digningan. Gaputan na pigsa niya bagyo kakabsat, kunada, itin nagyo amin, nagitahan, malmaleta nyo, amin na kagos nyo, itin nagyo amin. Kat hindi na itin nagdan kakabsat, pimigsalat nga pimigsa kakabsat, mangurugin na marakrak din barko. Lumneden kakabsat, and here comes the shipwreck. Okay? Maybe we can handle the storm. Hello, kakabsat. Amoyo, dagito yung tao, ipilit dagiti mapan ni Jerome. Ngayon ko na ni Pablo, sir, that is what I told you earlier. Intay pelang abak, ngayon di na mo dinangan. Isungawat ni mabaling tayo. Tumpuak tayo amin kung at Espiritu Diyos, awan iti matay, uray maysa. Amen. Alam niyo mga kapatid, napadpad sila sa isang isla doon sa Malta. Okay. That is what I am telling you. Sometimes we immediately want to go to Rome, kakabsat. Kaya tayo tumabang ni Jerome, ayatan niya kakabsat, because we want that good life. Yeah? But God's purpose, gusto niya muna tayong i-reroute papunta sa Malta. Because it is in Malta where we can establish a good and a better relationship with God. Ang mo yun na amin na idaan, idinaan muna sila ng Diyos doon sa Malta, kakabsat, para yung mga tao, including yung kapitan, ay makikilala nila si Jesus. Amen? Hindi mo na uunawaan kung minsan kung bakit ka dumadaan sa rough life. We will never understand the purpose of God unless we will go to the rough life first, or unless we go through the rough life first, kakabsat. Tilain kaya tayo gabi nung maminsan kakabsat, it's just to thank God. Good life, karod, yeah, life is good. But you will never understand the better purpose of God if you will not allow yourself to be rerouted first at Malta. Amen? Dito sa Malta, nakita nila na ang Diyos gusto niyang i-establish ang isang relasyon sa mga tao, kakabsat. And doon sa Malta, the people were very hospitable. Nakadumdumuda, kasrat ni FCF, kakabsat, nakadumdumuda, pinakanday na, pinaginudo na ina, kakabsat, kaya tibigwan nag-preach ni Pablo. Okay? Kinagat ni uleg, di man na kakabsat, nagbitin di uleg, vinomosisnen. Hayat, dabaso na dito, kunada kakabsat, kamkamatan, tibaso
you will still see that God is good. Amen! Amen! Uray no nasakit to amin yung tipasak tibagin. Uray no nasakit na kita abagang, sip-sip ang mo, tungtumen mo. Makita mo pelan na ako, Diyos, anay ba? Amen! 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 John chapter 6, verses 53 to 57, Jesus said to them, very truly I tell you, dahil ito'y tihanda kaya, okay? Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Dahil ito'y tibambalan na po, Jesus, aging gana saan mo mapastrikan din yung puntuno, bread of life, kita pusong, kakagbiyan kayo, tibagayakan na, you have no life in you, wala kang buhay. Kurana, 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. 57. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Anong ibagbaga ni Apo Jesus? Dito'y kakabsat. People, they like Christ. Gusto na ni Apo Jesus kakabsat, but they don't love Christ. Okay? Kaya't na DJ blessing. Ngayon saan na nga kaya't nga agbyag, akas ka ni Kristo. Okay? They want the blessing, but they hate the teaching. Why? Because the teaching of Jesus is hard, kakabsat. Narigat, dagiti panungsuro ni Apo tayo na Jesu Kristo, ayat na kakabsat. Dagiti panungsuro na, it contradicts the will of the flesh. Haan na kaya, dagiti lasag tayo, ayat na kakabsat. We want blessings, but sometimes we hate the teachings of Jesus. They like the blessing, but they don't love the blesser. Kakabsat. Kasta iti tao ayatan nga kakabsat. Tisapsapulan na, kaya magusgustuhan na, kaya di mahala na, or matanggap na. Pero ayaw nila yung nagbibigay. Hello, kakabsat. Ang hindi alam ng mga tao, every time na gumagawa ang Diyos ng milagro, meron siyang malalim na ipinapaunawa sa kanila. Uray met kada tayo kakabsat, iso nga dahil ito'y tinagdagipet tayo. Do not focus merely on the miracle. Okay? Kasi jay milagro, parang walang timbang yun mga kapatid, kasi nakawan lesson jay. Pero ang lesson mga kapatid, may mas malalim na gustong ipaunawa ng Diyos sa pamamagitan ng milagro. Dahil kung naiintindihan mo yung gumawa, dahil na maraming milagro kakabsat, He has a message for us to see. Dahil kayat na nga mensahe kakabsat na kayat na nga makita tayo. Sample lang. I'll give you 3 examples and we're done. Tap na maawatan tayo that we should not focus on the blessing or we should not focus on the miracle instead of the miracle worker. John chapter 6 verses 1 to 15. Okay. John chapter 6 verses 1 to 15. This is the feeding of the 5,000. Yeah? After feeding the 5,000, dahil dito kaya ni Apo Jesus na ipakaawat. Saan nga dito tinapay kan dito ikan na kinanda kabsat. Saan nga dito pagfokusan. Okay? Kasi after 2 hours, meron pa bang epekto yung kinain mo nga pandesal? Gito yun? After 5 hours, meron pa ba? Wala na. You will be hungry again. Nag-gets mo ba kakabsat? Okay, let's say nag-provide ni Apo kanya kayo. Do not focus on the blessing, but focus on the miracle worker. Because if God gave you a bread today, kakinan mo kakabsat, adan to ka, di pa effect mo na madamdama, awanin.
hindi lang yung miracle dapat ang nakikita natin. Mas nauunawaan natin kung ano ang layunin ni Jesus kung bakit niya ginawa yung milagro. Another one, John chapter 4, verses 1 to 45. This is the encounter of Jesus with the Samaritan woman. Okay? Let's see this. Tignan natin para maunawaan natin. Jesus said, I am the living water. Okay? Dahil ko'y dalong nga inumem ko na nakadya babae, after 1 hour, agliit ka. Okay? Sakan tumagnay ti kapanagan, wala na yung kwenta. Okay? Makainom kan tumanin, makarit na kan tumanin, iti panagbuwaw. Ngam dahil to'y kumaiti maawatang, sabi ni Jesus, ako yung totoong buhay na tubig. Anyone who drink the earthly water shall be thirsty again, but whoever drink the living water shall never be thirsty again. Amen. Siya sinuman na umawat kanya kagbiya kas iti pagayatan ni Diyos, he or she will be forever satisfied. Dahil pagpaga ni Jesus kakabsang, not just the miracle itself. And the last one, John chapter 11, verses 1 to 16, Jesus raised Lazarus from the dead. Another miracle that can be found in the book of John. And after raising Lazarus from the dead, Jesus said, I am the resurrection and the life. Shakti palagungar ketibyan. Anyone who believes in me, even if he dies, he shall live again. Ano ang tinaramid niya po Jesus kakabsat? Iso na saan nga naman nga dagos, hindi na yabanda iso na kapat patay ni Lazarus kakabsat, pinalabas na kailangan hindi upat nga aldaw sa tulakan. Okay? And after 4 days, kunada kakabsat, awanan dete gayem mo iso. 4 days nga na tayo, nadabi kiti amot na, kunada kakabsat. Relax. Kulang Jesus ay kabsan. Lazarus is not dead. Maturog lang. Iso nga ko lang magtakaabay mo. Nagbumarmat lang ni Lazarus ay nag-rain ka. Alright. Nag-rain ka. Lazarus is not dead. Kulang Jesus, maturog lang. Okay, kasi lang ka din nakaabay mo. Okay, joke lang kakabsan. Kasi kung naman ni Jesus Christ kakabsan nga na kayo nga madagdag sinan, kaya mabanbalugan, umay kayo kanyang tapag, ginanahin kayo. Wala na kakabsat. O si kakabsat, this is the right time that God is giving you rest. Iso nga, ginanahin kayo lang kakabsat. Okay? Kuna ni Jesus kakabsat. Jesus is very specific. Hindi imbaga na kakabsat, Lazarus, rise up. Siguro na bimangon ni Lazarus kakabsat. Kat imbag tayong gananin na gana na ni Lazarus, kasigurado kakabsat kasi itong jayanda. No rise up ko na lang kat hanangay na gana ni Lazarus. Sigurado including the dead and genuine kwa kakabsat, bimangon na amin. But Jesus is specific. Amen? Lazarus, rise up. Kasi nga bimangon ni Lazarus kakabsat. And ano ang mensahe dito? It was not Lazarus who was raised from the dead. The mensahe ni Jesus dito'y kakabsat, it is the message of eternal resurrection. Hindi yung Lazarus na nabuhay na muli. Pero ang sinasabi ni Jesus dito na mas malalim na mensahe, I am the resurrection and the life. Amen? Na kahit na sino mang tao na nananampalataya sa akin, kung siya'y mamamatay man, mabubuhay mang muli. That is the deeper message why Jesus did the miracle. Pero hindi na uunawaan ng mga tao. Okay? Gaya ng John chapter 6. Mga kapatid, hindi nila naunawaan. Tayo naunawaan po ba natin? Amen. The miracle itself is not the center, but the miracle worker. Amen. Saan nga din yung panagungan ni Lazarus? Saan nga din yung panampainom ni Jesus kariya babae? Saan nga din yung pinampakan ni Jesus kariya 5,000 na katao kapsat? The message is, Jesus is the center of every miracle. Amen? Why God is doing miracle? Apay nga ganaramid ni Apo Jesus iti milagro, idin ka nukura pa itang kapsa. Apay nga pinalain na ka. Apay nga i-provide natin ka sa pulang kakabsa. Kan apay nga liniw-liwa na ka, idi agladladingit ka. Apay nga kinagkadwa na ka, idi Diyos, idagmay-may sa ka. It's not the money He gave you. Because Jesus wants to establish a deeper relationship with you. Kakabsat, napakantay man ni Apo. And that is a daily faith. Isumatag na malam kakabsat. Number 1, faith that is not focused on the miracle, but faith that is focused
is seeking pamati nga saan na pumanaw ng pamati nga kankanayon amang biro iti Diyos. Verse 66, kunanda dito ay kakabsat. Alright, naglabas ang Santo ko na, hindi pa. Before 8 kunat, di ba? 4:40 na lang. Okay, verse 66. From this time, many of his disciples, ito din yun ang kakabsat. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. It's just so sad. Noong maraming pagkain, ang daming tao. Noong wala ng pagkain, wala nang naiwan. Da kayo, kakabsat, you do not want to live too, do you? Da kayo, kaya iman iti pumanaw, pagpapanawang dakmet ko ng Jesus kadagit ay duse, kakabsat. Yan yung napakasaklap, kakabsat. From 5,000 followers, nag-degrade siya ng 12 only. Okay? Tapos, di may sa alanganin pa'y kakabsat ni Judas. Okay? Alanganin pa'y may sa langal daw di dyan kakabsat. Timalang, pero unay tinagregsat danganangan. Okay? They cheered Jesus. Oh, yeah, you are good. We believe in you. You are the prophet. Napsog da amin, hindi ka man, ayatin na kakabsat. Tatayon, awan ba't tinabagbatin. Meron silang bagay na hindi naunawaan. Kitain tayo dito John chapter 6 verses 24 to 25. Dumani tayo mapas kakabsat. 24 to 25. Okay. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boat and went to Capernaum. Idinalpas ang pinakan digili 5,000 kakabsat nag-aawit digili ng taon in search of Jesus. Sapsapulan dali Apo Jesus kakabsat. Verse 25. When they found him in the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Amuyo, amat na siya kitipurpusyo ka talaga. Wala ni Jesus kakabsat. No apay na sapsapulan da, hindi naman dahil sa gusto niyong magkaroon tayo ng intimate relationship. You are only after doon sa pagkain, doon sa miracle. No apay na sapsapulan da, tilaan magkayat yung dati makan, jay pakabusugan nyo. Are you really seeking the bread of life or just the bread, kakabsat? Kasano nga doon dito nawan doon timaitad ko nga tinapay, do you still love me? That is the question of Jesus, kakabsat. Are you really seeking the bread of life or just the bread? What if there are no bread anymore? Nung aron awan to timaitad ko tinapay, do you still love me? True Christians who has a real and genuine faith are those Christians who really seek Jesus and nothing else, kakabsat. Dagiti pudpudno nga Kristiyano nga, daan iti pudpudno nga pamati, ket isuda da dagitoy kakabsat iti mangbirbiro kini Apo Jesus nga saan na kanyaman na banal, saan na blessing. They are not after the blessing, they are not after the money, they are not after the comfort, but they are after Jesus Himself. Amen? Amen. Kalapakan tayo ng itiapo. Ni Jesus, iti sentro, iti pangmati, saan nga iti banbanag na nainubungan ayaten ang kakabsat. Husto din sa lugsod ni Jesus. Nung araw awan to, ti milagro na may pakita. When tinapin na may pahay ko pala kayo, ay ayaten to kanila. What happened, kakabsat? From seeking Jesus, people are now leaving Jesus. Dito istorya tayo, kakabsat. In only one day, they were seeking Him. But after one day, they are now leaving Jesus Christ. You know what is wrong here, kakabsat? John sa verse 61. Aware ni Apo kakabsat that His disciples were grumbling. Yung mga tao nagre-reklamuhan na. That is the wrong portion. Kaya istorya, kakabsat. From seeking to living, kakabsat. There is one thing in between. Pakita man there is one thing in between. From seeking, grumbling, to living. Nagreklamo da ayaten kakabsat. Idikalman sa sapulan da niya Apo Jesus, tapos tantang nagpapanawan da kakabsat. The reason is they grumbled. Okay? Amuyo na apay nga nagreklamo da ayaten kakabsat. Sino maka mo? Apay nga nagreklamo da kita tao.
20 pounds. No apay nga nagreklamo na kakabsat because there was a challenge. Okay? There was a challenge. At ito yung mga ayaw na ayaw natin minsan. Saan tayo kaya challenge kakabsat, pero kaya tayo ti-blessings. Okay? Naragsak tayo, ayaw din nakakabsat. Ngam, no may iti-challenge, when no panubok, when no kapadasan, when no karit itibiyag, we ought to grumble against God and we complain against God. Amen? Kuna na dito, John chapter 6, 40-42. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. At this, 41, sumunod kayo kapsat, 41, at this, the Jews there began to grumble about Him because He said, okay, nagreklamo na because Jesus said, I am the bread that came down from heaven. 42, they said, is this not Jesus? Hindi ka naman, ibagbaga na he is the prophet. Ngam tatnan, dito ba ni Apo Jesus? Di ba dito ni Jesus na putot ni Jose? Nga anak ni Maria, nga karuba kayo, nga anak, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? When Jesus challenged them to live like Christ, they grumbled. Nagreklamo na kakabsat, i-challenge niya Apo Jesus isuda na agbyag na kaskan mana. Nagreklamo na, they grumbled. Sino deta nga mang ibagbaga? Di ba kakuba tayo lang deta? Ordinaryo lang nga tao deta. Kinapudno na anak ni Joseph deta nga karpintero ka ni Maria. Nagkita ba ito ibagbaga? Kapay sino nga mang ibagbaga nga agbyag tayo nga na Kristyanuan nga agbyag tayo nga na lintek nga na. They grumbled against Jesus. Kakabsat. You know, my brothers and sisters, sometimes Christianism is likened to this. Okay? They only want entertainment, but not discipleship. Dahil tayo lumaminsan, kakabsat. Amitin na natin, Lord, please, make miracle to happen. When God sends a miracle, we enjoy life. Naragsak kayo, we are happy. Lord, more blessings. Dahil talaga i-bless ka ni Lord because that is His promise. Lord, more healing. Agasan na ako. Lord, I want money as well. Dati ko mamilyon-milyon magnakas na kaligyan. Okay? Dati ko mamilyon-milyon ako. But, sad to say, kakabsat, dahil tayo din nakalad na din eh. Nag-eject prayer tayo kakabsat, but we never realize this must be our prayer. Instead na puro healing, puro money, puro good life kakabsat, dahil ito'y kumain, ikararag kayo, Lord, I surrender my life to you. Amen? Lord, help me to live accordance to your will. Lord, please change my heart. Lord, I give it all to you. Naikararag tayo ka, hindi kakasjay kakabsat. Numaminsan, malipatan tayo, hindi kakasjay ng kararag. Gaputa tilayan na gunay, hindi puso tayo kakabsat, kaslak, lagi dyan naman. Okay? Kanak apo ti blessing, kanak apo ti kwarta, kanak apo ti Rolls Royce, o di ba? Ducati, dagijay lang pati kararag, tayo namin kakabsat. But when Jesus asked them, can you give me your life? Kaya ka dinaitad mo itibiyang mo kanya? They grumbled against Jesus. Last verse. Okay. Last verse in 1 Corinthians chapter 15-58. Isumat lang ang bagay ni Apostol Pablo dahil kakabsat. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Nagitay na lang yung English kakabsat, kasla na dandan. Di ba? Stand firm kung na lang ako doon, let nothing move you by kakabsat. Alright, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Han kayong mapukawan iti, han kayong mapumanaw kung natin ni Pablo, han kayong mapukawan iti namnama, babasit tapan mo, stand firm, let nothing move you kung na nakakabsat. Amo yung kakabsat no apen, imbaga ni Pablo detoy. Iti original version na kakabsat. Immovable, DJ, let nothing move you. Okay? Iti gayong kayat nakasawen, iti stand firm dito is be faithful. Okay? Kan DJ, let nothing move you kung na nakakabsat, kayat nakasawen, be faithful until the end. Kung na ni Pablo kakabsat ko, stand firm. Agbalin kayo ang mataleg. DJ sumarunong malan, let nothing move you.
Jesus, kakapsan. Meron ka bang pananampalataya na nag-iiwan? O meron kang pananampalataya na hanggang sa huli ay palaging nakakapit sa Diyos? Amen? What is the kind of faith that we have right now? Ano yung uri ng pananampalataya na meron ka ngayon, kapatid? Pananampalataya lamang ba na nakabase sa milagro na ginagawa ng Diyos? O pananampalataya na nakafocus or nakasentro kay Kristo? Isang uri ng pananampalataya ba na sa panahon ng magandang buhay ay hinahanap mo ang Diyos? Or pero pagdating ng buhay na magulo or rough life ay pananampalatayang ininiwan ng Diyos? Kapatid, ngayong araw na ito, saan ba nabibilang ang pananampalataya mo? Doon ba sa 5,000? Or doon sa 12 na naiwan para kay Kristo? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, ang hamon ni Apostol Pablo, you stand firm. Let nothing move you in your faith and continue to follow Jesus. And ngayong hapon, mga kapatid, God wants to establish a faith that is built on Jesus. Saan ko mga mag-araw, kadagiti anyaman na banbanag, adwan ka lang, dagiti banbanag na may pahay ti Apo, siputan mo tayo kakabsat na dakkel, iti kapaypayan na dagiti iti imatang iti Apo. May we kakabsat be challenged, iti dagiti nga aldaw. Stand firm, let nothing move you. Amen? Thank you, Lord. May we all stand, my dear brethren, and let us sing this song, kakabsat. And I sent it in our group chat last night. And this song has been ministering to us, to me and my husband, kakabsat, for the last 2 to 3 weeks now. And let's sing this prayerfully, kakabsat, that sa lahat ng panahon, ang Diyos, at sa lahat ng oras ay narayan ng Diyos para sa atin. Amen? Nararapat lang na pilitin natin siya. Amen. Ang Diyos ay hindi magbabago. Amen? Palakpakan tayo manitiyak ng kakabsat. Hallelujah. Chorus na. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa
nandyan pa ba tayo? Nakakapag-celebrate pa ba tayo? Lord, we thank you for the message for today. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. The message is, I always saying that it is a timely. Para sa amin, para sa akin yun. Lord, salamat. Dahil kami na paalalahanan na sometimes, we just focus on the blessing. But kung hindi napayagan, hindi naibigay ang aming mga kahilingan at dudukot kami, mas naawan kami nga naragsak. We forgot that we have a better plan sometimes. Lord, kung hindi mo sinasagot ang aming mga panalangin. Thank you, Lord, for all the blessings of life. Thank you for your holy presence, your wonderful presence today. Hallelujah. Lord, marami sa amin wala, yung iba ay nasa trabaho, yung iba ay nasa bakasyon na. We pray for them, remember them for in our prayer. May you bless them as well, Lord. Mga anak namin nasa school, nasa university, we remember and we want to pray that you may bless them as well. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, Lord, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. And we declare it. And we sing it one more time from our heart. Let's sing it from our heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To close this, maybe sing the song. Maybe sing the song. Praise God. May the love of the Father and the gift of our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit may we continue to dwell in our lives. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face toward you and be gracious to you. We also declare that may the Lord turn His face toward you and give you peace. Peace that transcends all understanding.